matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE at welcome back sa ating podcast channel, ang Learning Express 101 Podcast. At ito ang ating 4th episode ng ating podcast series. So, yun. Hi mga ka-LE, kumusta kayo? And I'm sorry na medyo, alam niyo na natagalan ulit tayo kapag publish ng another podcast episode kasi yun, gaya nga nasabi ko, lagi ko naman ito sinasabi and alam ko na walang excuse and hindi rin ako nagpapalusot kasi alam nyo naman ang buhay, di ba? Medyo nagiging busy talaga tayo as an adult. Medyo mahirap pala maging adult, no? And hindi ako aware dahil walang nagsabi sa akin na ganito pala kahirap. kapag tumanda ka na and ang daming responsibilities and yung mga hobbies mo minsan makakalimutan mo siya and makakaligtaan. So, yun. Gusto ko lang muna kayo batiin ng Happy New Year, no? Kahit medyo, again, late na bati na. Pero, since January pa rin naman, hindi ako titigil na batiin kayo ng Happy New Year. And I hope na magkaroon kayo ng masayang taon. And ganun din kami, diba? Tayong lahat magkaroon tayo ng masayang taon. So, kumusta kayo mga ka-LE? Sana nandiyan pa rin kayo and na-miss nyo ako. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating main channel, ang Learning Express 101 ang Learning Express 101, mag-subscribe ka na. And kung nandito ka sa ating podcast channel, ang Learning Express 101 Podcast, sana nakasubscribe ka. Dahil dito tayo nagpa-publish ng mas mahabang content, yung mga at least 1 hour yung content na pinapublish natin dito. And ito yung parang mas informal version or mas informal discussion ng ating channel. So, yun. Originally, ang gusto ko sanang gawin is dito ko i-shoutout yung mga comments. Pero, dahil hindi ako nagkaroon ng time na gawin yun ngayong taon and tinatry ko na mag-lock in na dito sa channel natin ulit dahil gumaganda naman na yung future natin sa ating personal life. Naisip ko na for now, siguro, ikwento ko na lang muna sa inyo yung mga topics na sinulat ko last year pero hindi ko nagawa ng video dun sa ating main channel. I thought na maigi na i-discuss ko na lang siya dito sa ating podcast channel dahil naisip ko lang na, alam mo yun, mas maganda na yung mga topics na to kasi hindi rin siya ganong kahaba and hindi masyadong maraming visual yung available online. Kaya I thought na maiging sa podcast na lang natin to pag-usapan. Yes, and ito yung mga interesting na kwento as usual. You know, may kinalaman pa rin sa mystery. Yan. So, yung mystery core, mystery, history, ganyan, aliens, science, religion topic. So, hindi naman siya bad. Yan. Yung mga core ng channel natin na Learning Express 101. So, yun. So, KLE, sana maayos ka. And dapat naka-ready na yung kape mo dahil sabay-sabay tayo ulit magkakape habang pinapakinggan to. So, pwede mo pakinggan ang ating podcast habang ikaw ay nag-exercise or nag-commute, nag-aasikaso, anything na ginagawa mo, gawin mong background ang Learning Express 101 Podcast para ma-feel natin na magkasama lang tayong dalawa, no? Habang may ginagawa tayong activity. Alright, ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-LE ay ang kulto ng Heaven's Gate. So, ang isa sa pinakasikat na alien death cult sa buong mundo. So, kung hindi kayo familiar mga ka-LE, i-introduce ko sa inyo yung Heaven's Gate and ikikwento ko sa inyo yung story nila and kung paano nagtapos ang kanilang kulto. So, kung mahilig kayo sa ancient alien stories, ang Heaven's Gate cult story ay para sa inyo.
Which, by the way, mga ka-LE, ito pala ay isang true story ha. Hindi ito mythology or something. Talagang totoong nangyari to sa totoong buhay. And sisimulan na natin ngayon na. So mga ka-LE, ang Heaven's Gate, no, para sa mga hindi familiar sa kwento ng kultong ito, ito yung isa sa pinaka-interesting na kulto sa ating history. So, interesting ang Heaven's Gate dahil merong kakaibang twist ang kanilang belief system, yung religious narrative na kanilang pinaniniwalaan. And mapapansin niyo mga ka-LE, kung magaling kayo magmasid, no, taon-taon naman may kultong umuusbong, di ba? And yung mga kulto na yon ay nag-i-establish ng sarili nilang belief system na gusto nilang ilayo sa mainstream Christianity. So, yun, basically, humihiwalay sila, magtatayo sila ng sarili nilang religion na hiwalay sa mainstream religion. Pero kung titingnan nyo mga ka-LE, no, naka-base pa rin yung core ng parang religious belief nila sa Christianity. Parang naglagay lang sila ng konting variation. So, ganun yung napapansin natin sa ibang mga kulto. Etong Heaven's Gate mga ka-LE, sobrang unique nito kumpara sa ibang Christian cult. So, dahil merong mga kakaibang halo at twist ang kanilang mga paniniwala. So, ano ba tong mga kakaibang paniniwalang ito? Well, naniniwala kasi yung mga miyembro ng Heaven's Gate cult sa mga alien gods. So, ngayon mga ka-LE, so dito pa lang sa simula, alam nyo na agad na interesting na ang kultong ito, no? And bago natin ituloy yung discussion natin, I think na kung gusto nating mas maintindihan yung kulto ng Heaven's Gate, makakatulong kung pag-uusapan natin yung backstory or yung buhay ng mga founders ng kultong ito bago nila simulan ang Heaven's Gate cult. So, yun yung gagawin natin ngayon. Pag-usapan muna natin yung background ng mga founders para mas maintindihan natin kung bakit ganong klaseng kulto yung tinatag nila. So, isa rin pala yan sa mga payo ko sa inyo mga ka-LE, no? Kapag ka nawibirduhan kayo sa isang cult or kulto, or religious group, pwede niyong subukang i-trace yung backstory ng founder ng kulto na yan. And hopefully, doon nyo may intindihan kung bakit ganong klase ng cult or religious group yung nabuo nila. So, ganon kasi yon. Yung belief system ng mga cults ay reflection yun ng belief system ng founder nila. Yun talaga basically. So, meron dalawang tao na nagtatag ng Heaven's Gate. Ito ay sina Marshall Applewhite at Bonnie Nettles. So, unahin muna natin itong si Marshall Applewhite, mga ka-LE, no? So, si Marshall Applewhite ay pinanganak sa Texas noong May 17, 1931. Sinasabing lumaki si Marshall sa isang relihiyosong pamilya na istrikto sa kanilang paniniwala. Pagdating sa kanyang pag-aaral, siya ay mahilig sa music at science. At ang mga disiplinang ito, yung religion, science at music, ay merong pinakamalaking impluwensya sa kanyang buhay habang, siya ay lumalaki. So, yun yung mga factors na parang umiikot sa buhay niya sa developmental stage ng kanyang buhay. Okay. So, pagdating ng taong 1952, kakatapos ng makagraduate ni Marshall. So, napangasawa niya ang isang babae na nagngangalang Ann Pierce at nagkaroon sila ng 2 anak. Noong 1956 naman, mga ka-LE, nag-serve siya sa army ng 2 taon. Pagkatapos nito, tinapos niya yung kanyang master's degree sa music at naging music teacher siya sa University of Alabama. So, mga ka-LE, nalimutan ko sabihin kanina, no? Si Marshall Applewhite, siya yung lalaking founder ng Heaven's Gate cult. So, dalawa kasi yung founder, isang babae, isang lalaki. Si Marshall Applewhite at si Bonnie Nettles. So, I just wanna make that clear. Ngayon mga ka-LE, hindi nagtagal si Marshall Applewhite sa trabaho niyang ito. Nasisante rin siya kaagad kasi allegedly nakikipagrelasyon daw siya sa kanyang mga male students. So, matapos malaman ng asawa niya yung nangyari sa trabaho niya, nakipaghiwalay rin yun agad sa kanya. Lumipas ang panahon at nakahanap ulit si Marshall Applewhite ng trabaho sa University of St. Thomas naman bilang head ng music department. So ngayon mga ka-LE, di ko rin ito nasabi pala kanina, no? Etong si Marshall Applewhite kasi, lagi siyang dinidescribe ng mga tao na
siya raw ay isang super good-looking na lalaki. Maraming nagsasabi na isa raw siyang charismatic figure. Yung parang yung parang gwapong lalaki na very talented. Ganun yung way kung paano siya i-describe ng mga tao. And yung mga tao na chinecheck yung background ni Marshall Applewhite, tinitingnan nila na etong charismatic personality daw na ito ni Marshall Applewhite, yung reason kung bakit niya nagawang i-recruit yung mga tao na yun sa kanyang kulto. So, balikan na muna natin yung bago niyang trabaho, mga ka-LE. Meron siyang nakarelasyong babae sa eskwelahang ito, pero mabilis din silang naghiwalay dahil sa kanilang age gap. And sinasabing after ng kanilang breakup, dito na nagsimulang mag-spiral pababa ang buhay ni Marshall. Dahil nakaapekto ng malala sa kanyang buhay and sa kanyang mental health ang breakup na ito. Noong 1976, nawalan siya ng trabaho at sinundan pa ito ng pagkamatay ng kanyang tatay. So, dahil dito, sumama ng husto yung mental health ni Marshall at nagkaroon siya ng malalang depression. Ngayon, mga ka-LE, noong 1972, sinugod si Marshall sa ospital matapos siyang atakin sa puso. At sa ospital na ito, dito niya nakilala si Bonnie Needles, ang babae na naging partner niya sa pagtatatag ng Heaven's Gate. Ngayon, mga ka-LE, interesting na character din itong si Bonnie Needles, kaya ikukwento ko muna yung backstory niya. So, sino ba itong si Bonnie Needles? Si Bonnie Needles ay pinanganak din sa Texas noong 1927. Siya ay isang nurse at ang kanyang asawa ay isang businessman at meron silang 4 na anak. So, sinasabi sa kwento na at some point daw sa buhay ni Bonnie, nakapag-develop daw siya ng mga kakaibang paniniwala. At itong mga kakaibang paniniwalang ito raw ang rason kung bakit nasira yung relationship niya sa kanyang pamilya. So, ano ba itong mga kakaibang paniniwalang ito, mga ka-LE, no? Eto na. So, matindi kasi yung paniniwala ni Bonnie sa mga aliens at UFO. Naniniwala rin siya na sinusubukan siyang kontakin ng mga aliens na ito mula sa ibang planeta. May isa akong inapanood na interview, mga ka-LE, kung saan ini-interview nila yung isang anak ni Bonnie. Sinabi niya doon sa interview na yon na kapag gabi daw, si Bonnie, yung nanay niya, nag-i-stay daw siya sa likod ng bahay nila kasi nag-aantay siya sa pagdating ng UFO. And ang sabi, naniniwala daw si Bonnie na kukunin siya ng UFO na ito at dadalihin siya sa kanilang planeta. So, itong si Bonnie, isa siyang hardcore UFO and alien believer. So, yan ang mga paniniwala niya bago niya makilala si Marshall Applewhite sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. So, mabalik tayo dun sa pagkikita ng dalawang mga ka-LE, si Marshall Applewhite at si Bonnie Needles. Pagkatapos nilang makilala ang isa't isa sa ospital, nakabuo agad sila ng parang spiritual connection sa isa't isa. Sobrang nag-jive silang dalawa at makalipas ang 1 taon, si Marshall at si Bonnie ay nagtanan. Iniwan nila yung mga buhay na binuo nila, yung family nila, pati yung mga trabaho nila para ipalaganap yung pinagsama nilang paniniwala. So, si Marshall at Bonnie, pinag-combine nila yung mga ideologies na pinangahawakan nila. Yung science at Christianity na love ni Marshall at yung mga alien gods at UFO na pinaniniwalaan naman ni Bonnie. Ngayon, mga ka-LE, after magtanan ng dalawa, nagpunta sila sa iba't ibang lugar sa USA para ituro sa mga tao yung mga paniniwala nila. Namigay sila ng mga flyers, nagsagawa sila ng mga presentations at mga seminars para ipaalam sa mga tao yung kanilang paniniwala. Pwede nyo makita yung mga flyers na ito, mga ka-LE, no? I-search nyo lang siguro sa Google, Heaven's Gate Flyers. So, makikita nyo doon yung heading. Sa flyers nila, may isang malaking heading doon na nakalagay yung word na UFO. Yan. Alam nyo na, para makuha agad yung atensyon ng mga tao. Kasi, nung time na tinatry nilang bumuo ng kulto, yung mga time na to kung kailan nangyayari yung kwento natin, ito yung time na yung mga tao ay parang fascinated pa sa mga UFOs and aliens. So, ito yung time na kumakalat yung mga UFO sightings daw sa United States. So, kapag binasa nyo yung mga flyers na yung mga ka-LE, mababasa nyo doon na silang dalawa daw ang pinadala ng mga aliens. At may paparating daw na UFO dito sa Earth. Sinasabi rin dito na i-discuss daw nila kung paano mararating ng mga tao ang tinatawag nilang next level o yung beyond human level. Parang ito yung version nila ng langit, mga ka-LE.
Sa mga seminars at presentations na kanilang ginagawa mga ka-LE, no, may mga nare-recruit naman silang tao kahit papano. Kaso nga lang, itong mga tao na nare-recruit nila ay yung mga taong masasabi natin na lost sa buhay. At yung iba naman ay mga tao na may pinagdadaanang parang crisis. Sila yung mga tao na nagtatanong ng mga existential questions tulad ng saan tayo nagmula, ano yung mangyayari sa atin kapag nawala na tayo, what is the meaning of life, yung mga ganyang klaseng tanong na mahirap sagutin. And para sa mga taong ito, yung mga nag-join sa kulto nila Marshall, sa pamamagitan ng mga seminars at presentations, nasagot naman nila Marshall and Bonnie yung mga tanong nila. Ngayon mga ka-LE, etong mga tao na nare-recruit nila, nakumbinsi nila itong mga tao na ito na iwan yung mga mahal nila sa buhay at isuko sa kanila ang kanilang mga pera at ari-arian. So, gamit yung mga resources na nakuha ni Marshall at Bonnie sa kanilang mga na-recruit na members, sama-sama silang nag-iikot papunta sa iba't ibang lugar para makapag-recruit ng iba pang mga tao. Sa time na ito mga ka-LE, hindi pa Heaven's Gate ang pangalan ng kanilang grupo. Ang tawag pa nila sa grupo nila noon ay TELAH. T-E-L-A-H, short for The Evolutionary Level Above Human. Kaya ito yung tawag nila sa grupo nila noon kasi nga isa yun sa pinaka-core beliefs nila. Kung tayong mga Kristiyano, kapag namatay tayo, mapupunta tayo sa langit and mamimit natin si Jesus or si Yahweh or kung sino man. Sa Heaven's Gate, dito sa kulto na ito, kapag namatay yung mga members nila, ang paniniwala nila, sila ay mapupunta sa ibang planets. So parang ganito, basically hindi sila literally mamamatay tulad ng mamamatay yung physical body. Bale, ang way nila para mapuntahan nila yung langit nila or yung next level above human, darating yung UFO and then susunduin yung mga members and then, ayun, dadalhin sila sa ibang planeta. Ganon. Mamaya, itatry natin i-further elaborate ang beliefs na yun mga ka-LE. Ang mga members kasi ng Heaven's Gate ay naniniwala sa pinaghalong ideology ng Christianity, science fiction, at UFO phenomenon. Kaya naman, makikita nating naglalaro ang mga ideologies na ito sa Heaven's Gate version ng mga biblical stories na alam natin. So, ang isang halimbawa nito mga ka-LE ay ang kwento ng Immaculate Conception or yung kwento kung saan pinagbuntis ni Mary si Jesus. Kung sa ating paniniwala bilang mga Kristiyano, nalaman natin sa ating tradisyon na binuntis ng Holy Spirit si Maria. Hindi ganito yung version ng Heaven's Gate. Dahil sa kanilang paniniwala, sinasabi na noong unang panahon daw, si Mary ay dinukot ng isang UFO. Pinatulog siya sa loob ng UFO na ito at saka siya binuntis ng mga alien sa pamamagitan ng artificial insemination. So mga ka-LE, kapansin-pansin na ang version nilang ito ay nahahawig sa ancient alien theory, hindi ba? Ngayon, para sa paniniwala ng mga Heaven's Gate members, mas kapanipaniwala ang kwentong ito kaysa sa mababasa natin sa Bible. Naniniwala rin sila na ang Earth ay isang alien farm o garden kung saan inaalagaan at binabantayan nila ang mga tao sa mundong ito. At balang araw, babalik or magpapakita ang mga aliens na ito para kunin yung mga tao na matured na o yung mga tao na handa nang sumama sa kanila. Sinasabing isasama sila ng mga aliens sa kanilang spaceship kung saan sila ay bibigyan ng panibagong katawan. Bali yung kaluluwa nila mga ka-LE ay itatransfer ng mga aliens sa panibagong alien body para kapag dinala sila ng mga aliens sa kanilang bagong planeta, mabubuhay sila sa planetang iyon ng walang problema. So, yan ang proseso patungo nila sa kabilang buhay mga ka-LE. Yan yung tinatawag nilang next level or level above human. Bali ito yung version nila mga ka-LE ng afterlife. So kung sa ating mga Kristiyano, mapupunta tayo sa heaven kapag tayo ay namatay, sila yung mga members ng Heaven's Gate cult, mapupunta sila sa planeta ng mga alien gods kapag sila ay namatay. Yan ang version nila ng langit. So ngayon mga ka-LE, kung ang mga members ng Heaven's Gate cult ay mapupunta sa alien planet ng kanilang mga alien gods, ano naman ang mangyayari sa mga tao na hindi sumapi sa kanilang relihiyon at hindi naniwala sa kanilang beliefs? Well, wawasakin ng mga alien gods ang planet Earth habang tayo ay nandito bilang parusa dahil hindi tayo naniwala sa kanila. So parang very similar din pala sa Christianity ito mga ka-LE, no? Pero may twist lang talaga ng alien gods. And
Nga pala mga ka-LE, no, side note lang, yung apocalypse o yung parang end of the world belief, isa to sa mga core beliefs ng mga kulto. No, mapapansin nyo, bihira kayo makakahanap ng kulto na hindi nakafocus sa end of the world. Madalas yan, mapapansin nyo yan mga ka-LE, na ang mga members at leaders lang ng ganitong cult yung nakakaranas ng apocalyptic anxiety. So, ibang-iba to sa parang Catholic core, which is, sa Catholic core kasi, no, which is another parang sect ng Christianity, hindi nakafocus ang Catholicism sa end of the world, really. Masasabi ko na isa yun sa mga kaibahan ng Catholic Church sa ibang mga sekta ng Christianity. Which by the way mga ka-LE, no, meron pala tayong bagong uploaded na video sa ating main channel na Learning Express 101. At ang video na yan ay tungkol sa history kung paano nag-start ang Catholic Church. Ano ang secret of success ng Catholic Church? Kung bakit ito ang naging pinaka-successful, pinaka-mayaman, pinaka-powerful at pinaka-ma-impluensyang institusyon sa buong mundo. Diniscuss ko dyan kung ano yung secret of success ng Catholic Church, kung bakit napakarami nilang members and kung bakit sobrang successful nila. Kung hindi nyo pa napapanood yan mga ka-LE, panoorin nyo na yun pagkatapos nyo makinig sa podcast na ito. Yan ay ang first episode ng series na ini-start natin sa ating main channel na history series kung saan tayo ay nakafocus sa Catholic Church. Dahil nakikita ko ang Catholic Church na isang interesting topic, no? Kasi sobrang laki ng ginampanan niya sa world history. And I think marami tayong matututunan sa kasaysayan ng ating mundo pag pinag-aralan natin ang kasaysayan ng simbahang Katolika. And by the way mga ka-LE, hindi kayo dapat magalit, no, dahil ako isa akong Catholic myself and ginawa ko lang ang series na ito dahil nakikita ko talaga ang Catholic Church as something very important sa ating mundo or something na may malaking ginagampanan sa ating mundo. Yun lang naman. Kung hindi nyo pa napapanood yan mga ka-LE, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo sa podcast na ito. Alright? Okay mga ka-LE, mabalik tayo sa Heaven's Gate. Medyo na-distract tayo doon. Pag-usapan naman natin yung mga members nila, okay? Ngayon, ang isa sa mga requirements ng Heaven's Gate sa kanilang membership ay kinakailangan mong iwan ang pamilya at mga kaibigan mo at kinakailangan mo ring sumama sa kanila. Bukod dyan, kailangan mo ring isuko kila Bunny at Marshall lahat ng ari-arian at pera mo. Para maging full member ka, kailangan mong mag-cleansing at isa sa mga paraan para magawa mo yun ay hindi ka pwedeng kumain ng mga fast food. Ang pwede mo lang kainin at inumin ay mga sile, lemonade at maple syrup. Bawal kang magkaroon ng sexual thoughts at bawal ka ring makipag-sex, which is another side note mga ka-LE, no. Sa mga cult, malaking factor din sa kanila ang mga sexual activities. Malalaman mo na kapag ang cult ay bad for you kapag sobra-sobra nilang ini-encourage ang sexual activities or sobra-sobra nilang sinosuppress or pinagbabawal ang sexual activities. Kailangan nasa gitna lang. Kailangan pwede ang sexual activities pero hindi sobra at hindi rin kukulang. Okay? Side note yan mga ka-LE. Kasi I know na maraming kulto ang umuusbong sa mundo natin, especially sa Pilipinas na predominantly Catholic and third world country. Mapapansin nyo yun mga ka-LE na sa mga may hirap na lugar, sobrang daming kulto ang umuusbong. And dapat tayong mag-ingat sa kanila, okay? So, mabalik tayo. Kapag nagawa na nila ang lahat ng pinagbabawal ng mga leaders ng Heaven's Gate, saka pa lang sila magiging official member ng Heaven's Gate cult. So, ang lagay ng kanilang pamumuhay ay wala silang permanenteng tirahan. Palipat-lipat sila ng bahay, palipat-lipat sila ng city kasi sinusubukan nilang makapag-recruit ng mga members mula sa iba't ibang lugar. Yung funds na ginagamit nila sa paglalakbay na ito ay mula sa pera at ari-arian ng mga members nila na sinuko sa kanila bago sila sumali sa Heaven's Gate. So, ganito yung nangyayari mga ka-LE kapag pumunta yung Heaven's Gate cult sa isang city. Magre-rent sila ng isang malaking bahay at doon sila titira and pansamantalang maninirahan.
Minsan, ginagawa nilang activity yung ginagawa ni Bunny bago nila buuin ang Heaven's Gate. Which is, hihiga sila sa backyard buong gabi and then mag-aantay sila hanggang dumating ang umaga kasi tinitingnan nila kung paparating na yung UFO para kunin sila. So, nai-imagine ko lang mga ka-LE na yung mga members, no? Kapag kagabi, after nila let's say kumain, lahat sila biglang lalabas sa backyard, tas hihiga. Tas titingin lang sila sa stars. Magi-stargazing lang sila doon and then mag-aantay ng UFO. Habang sila Marshall at Bunny nasa loob natutulog doon sa kama nila, sa air-conditioned na kwarto. Tas siguro baka naisip ko lang noon na baka kapag dumating yung UFO or pag may nakita nila, saka lang nila tatawagin sila Marshall para sumama. Ngayon mga ka-LE, pagdating ng taong 1983, na-diagnose si Bunny ng cancer sa mata. So, kailangan niyang magpagamot para hindi kumalat yung cancer. Kaso nga lang mga ka-LE, hindi niya yun ginawa. Hindi nagpagamot si Bunny dahil naniniwala siya na siya ay isang mesaya at hindi niya kailangang magpagamot dahil ang mga mesaya ay hindi raw namamatay. So, yun yung paniniwala niya. Ngayon mga ka-LE, pagdating ng 1985, lumala yung cancer ni Bunny at siya ay namatay. So, nagkaroon ulit ang turning point ang Heaven's Gate cult mga ka-LE after mawala ni Bunny. Dahil si Marshall ay nagkaroon ulit ng depression at nakaapekto ang hindi magandang mental health na ito sa kanyang pamumuno sa kulto. Dahil sa pagkawala ni Bunny, nagbago yung paniniwala nila. Sa halip na antayin nila yung pagdating ng UFO, pwede na lang nilang iwan ang kanilang katawan dito sa Earth. So, ang ibig sabihin nito mga ka-LE, pwede nilang kunin ang sarili nilang buhay. So, malaking development yung nangyari. Malayo ito sa una nilang paniniwala na darating ang mga alien gods para kunin sila tapos itatransfer yung kaluluwa nila sa panibagong katawan. Ngayon mga ka-LE, sa paglipas ng panahon, marami ng tao ang sumali at umalis sa kanilang grupo. At noong 1990s era, sinasabing nasa 39 na lang ang bilang ng kanilang mga members. So, ito rin yung parehong panahon kung kailan naging available na sa public ang internet. Gumawa sila Marshall ng sarili nilang Heaven's Gate website. Dito sa website na ito, pinupost nila yung mga paniniwala at advertisement nila. So, last time na chinek ko ito mga ka-LE, available pa rin naman yung website ng Heaven's Gate. Available siya hanggang ngayon, pwede nyo siya i-visit. No? Kung gusto nyong i-visit yung website na yung mga ka-LE or silipin ang Heaven's Gate website, i-search nyo lang ang www.heavensgate.com. Siyempre mga ka-LE, given na ang religious group na Heaven's Gate ay isang alien death cult, kapag pumunta kayo sa kanilang website, huwag kayong maniniwala sa mga mababasa nyo doon. Okay? Be safe. Kailangan natin maging ligtas. Or wag nyo na lang bisitahin yung website para sure tayo, no? Maganda na malaman natin na available pa rin yung website nila hanggang ngayon. Pero wag nyo na lang din bisitahin para safe tayong lahat. Para safe kayong lahat, okay? Ngayon mga ka-LE, noong October 1996, nainip na yung mga members ng Heaven's Gate dahil hindi pa rin nagpapakita ang mga alien gods na inaantay nila. Kinukulit nila si Marshall. Tinatanong nila kung gaano pa katagal yung pag-aantay na gagawin nila bago bumisita yung mga UFO. Dito na nilatag sa kanila ni Marshall yung idea na pagkitil sa sarili nilang buhay. At nagawa niyang kumbinsihin itong mga tao na ito na gawin ang karumal-dumal na bagay na yun. Nagrenta sila ng isang mansyon sa California kung saan nila ginawa yung huling ritual ng kanilang grupo. Yung leader nila na si Marshall Applewhite ay nag-record ng video kung saan hinihikayat niya yung mga tao na umanib sa kanila. Bali ito yung last chance ng mga tao na sumapi sa kanilang grupo dahil paalis na sila. Gagawin na nila yung last ritual or yung S-word na sinasabi natin. Kasi di ako sure kung pwede banggitin dito sa podcast. Baka ma-demonetize tayo or ma-delete yung episode. Ngayon mga ka-LE, merong coincidence na nangyari habang pinag-iisipan nila Marshall na gawin ang huling ritual na ito. Sa parehong taon na ito kasi, nababalita rin na paparating or lalapit na sa Earth yung tinatawag na Comet Hale-Bopp. At matatanaw ito ng mga tao kapag nangyari iyon.
So, excited yung lahat na matanaw ang kometang ito dahil ito ay isang once-in-a-lifetime experience. Dahil tinatayang sa taong 4,380 pa muling babalik ang kometang ito malapit dito sa Earth. So, hindi naman siya magka-crash sa Earth, dadaan lang siya malapit sa Earth and matatanaw ito ng mga tao. And yon ay isang once-in-a-lifetime experience. Kaya dapat tanawin mo talaga siya kasi hindi na siya mangyayari ulit. Ngayon mga ka-LE, kung excited yung mga tao sa paparating na comet, mas excited ang mga members ng Heaven's Gate sa kometang ito. Dahil naniniwala sila na nakabuntot sa kometang ito ang alien spaceship na matagal na nilang inaantay. At sinasabing si Bunny, yung babaeng leader ng Heaven's Gate na namatay, nakasakay daw siya sa spaceship na iyon para sunduin silang lahat. So, para sa mga members ng Heaven's Gate, ito yung matagal na nilang inaantay na UFO na paparating. Makakasama na nila yung mga alien gods na kanilang inaantay at makukuha na nila ang bago nilang katawan na gagamitin nila para mabuhay sa planeta ng kanilang mga alien gods. Ngayon mga ka-LE, para sa atin, medyo mahirap paniwalaan to, no? Parang kapag ka narinig mo yun, pag sinabi ng cult leader mo na may nakabuntot na alien spaceship dun sa isang comet at susunduin tayo nun, parang mapapaisip ka rin na, wait lang, totoo ba yun? Totoo ba yung sinasabi ni leader o hindi? O binibrainwash na lang tayo? So, initially, ganyan yung magiging reaction natin kung meron tayong critical thinking. Pero para sa mga members ng Heaven's Gate cult, totoo talaga ang bagay na ito. Napaniwala talaga sila. Dahil, gaya nga ng sabi ko kanina, yung mga tao na naging members or na-recruit ni Marshall Applewhite ay yung mga tao na lost sa buhay and may pinagdadaan ng crisis. Aside from that, desperado na rin sila kasi ang tagal mangyari nung pinangako ni Marshall Applewhite sa kanila na may paparating na UFO. So kapag nagkaroon ng konting astrological or astronomical phenomenon, madali na lang nilang ma-interpret na yung astronomical phenomenon na ito ay ang UFO na matagal na nilang inaantay. So mabalik tayo sa mga members ng Heaven's Gate cult, mga ka-LE, no? So para sa kanila, totoo and kumbinsido sila, naniniwala sila na meron talagang alien spaceship na nakabuntot sa kometa na paparating. Paano naman yung leader na nagsasabi sa kanila ng bagay na ito? Si Marshall, yung tao na nagsasabi sa kanila na may alien spaceship na nakabuntot sa kometang paparating. Naniniwala rin kaya siya sa mga bagay na tinuturo niya sa mga taong ito? O alam niya na niloloko niya lang ang mga members ng Heaven's Gate at gusto niya lang talagang wakasan yung buhay niya? Ang gandang tanong nito mga ka-LE, no? Yung mga taong nagsisimula ng kulto, naniniwala rin ba sila sa mga bagay na tinuturo nila? Kasi kung iisipin yung mga ka-LE, kung mag-i-start ka ng cult, magsisimula ka sa mga gawa-gawang kwento eh. Basically, magsisinungaling ka. Magsisinungaling ka sa mga propesiya, divine intervention, mga ganyan. Tapos, darating na lang ba sa panahon na maniniwala ka na rin sa sarili mong kasinungalingan? Kung alam mo na nagsisinungaling ka nung una, paano mo mapapaniwala yung sarili mo? Or, naisip ko lang mga ka-LE, no, parang side note na lang to and hindi ako expert sa psychology. What if etong mga cult leaders na ito na nagtatayo ng kulto ay meron talagang mental disorder na hindi lang nagagamot? Magandang pag-aralan yan. Magandang topic to mga ka-LE, no? Kapag may time ako, kapag may time lang ako, no, tatry ko magbasa ng mga psychology of cult leaders. Kasi, 99% sure ako na yung mga cult leaders, yung mga tao na nagtatayo ng sarili nilang kulto, meron silang some kind of mental disorder. Hindi sila normal, wala sila sa kanilang normal mental state. Hindi kagaya nating mga tao na kahit papaano nakakapag-cope sa mga problema and hirap ng buhay. So yeah, side note lang yun mga ka-LE, I'm not an expert. Mabalik tayo sa kwento natin. Yung lahat ng members ng Heaven's Gate ay nakumbinsi ni Marshall na gawin ang ritual ng pagpapakamatay noong March 1997. Pero bago sila tuluyang mamaalam, gumawa muna sila ng mga farewell videos para sa kanilang mga may iwang kamag-anak. So sa mga videos na ito, in-explain nila kung gaano sila ka-excited na makarating sa next level at ma-meet ang kanilang mga alien gods. Ngayon mga ka-LE, heto na yung plano ng kanilang grupo. Kapag natanaw na nila ang Hale-Bopp Comet sa himpapawid, lahat sila ay magpapakamatay para makaakyat yung kaluluwa nila papunta sa spaceship na nakasunod dun sa kometa.
Tapos doon nila mamimit yung mga alien gods na ito, tapos makakakuha rin sila ng bagong katawan. Nakumbinsi sila ni Marshall na ito ay isang it's now or never na pagkakataon. Kasi kapag hindi nila ginawa ito, hindi na nila mamimit yung kanilang alien gods. Kasi daang taon pa ang aantayin bago muling bumalik ang kometang ito. So yun, bago nila gawin yung ritual, sabay-sabay muna silang kumain sa isang restaurant. Pare-pareho sila ng in-order. Ito yung parang eksena nila ng Last Supper ni Jesus. Pagkatapos nila kumain, bumalik na sila sa nirerentahan nilang mansyon at doon na nila ginawa ang ritual ng pagpapakamatay. So, syempre mga kailino, hindi ko sasabihin kung ano yung ininom nila, pero uminom sila ng lason. Uminom din sila ng pampatulog and sinabayan nila yun ng alak. So, sinasabing umabot daw ng 3 araw ang ritual nilang ito. So, by batch yung ginawa nilang pag-inom at pagpapakamatay. 4 na tao lang ang naiwan sa pinakahuling batch ng kanilang ritual. At kasama si Marshall sa mga ito. Bali sila yung 4 na nag-ayos at naglinis ng mga katawan ng mga nauna ng yumao. So, kapag patay na yung kanilang members, inaayos nila yung higa ng bangkay tapos tatakpan nila yon ng kulay violet na kumot. So mga ka-LE, paano nalaman ng mga otoridad na may ginawang mass suicide ritual ang kulto ng Heaven's Gate? Well, merong nagbigay ng tip sa mga pulis na may mass suicide daw na nangyari sa isang mansyon sa California. Pinuntahan ng mga pulis ang mansyong ito, yung mansyon na tinutuluyan ng Heaven's Gate cult, at doon nila nakita ang mga bangkay ng 39 members ng Heaven's Gate cult. Nadatnan sila ng mga pulis na wala ng buhay at may pare-parehong suot. At sa damit nila, may nakalagay na triangle patch kung saan nakasulat ang mga katagang Heaven's Gate Away Team. So, parang bilang isang statement yon na talagang nag-fly away na sila papunta sa Heaven's Gate, papunta sa UFO ng kanilang mga alien gods. So anong masasabi niyo sa kwentong ito mga ka-LE, no? Naisip ko na i-content to or pag-usapan sa podcast natin dahil para sa akin, sobrang interesting niya talaga. Marami naman sa atin tao naniniwala sa mga aliens, di ba? And marami sa atin naniniwala sa religion. And marami sa ating naniniwala sa religion or sa gods at sa alien nang wala namang problema. So, yung idea na ikaw ay makabuo ng isang kulto dahil pinagsama mo yung paniniwala mo sa Christianity at alien ay isang extreme na bagay. And hindi siya basta-basta nagagawa ng kung sino man, no? I think na need talaga natin pag-aralan ang psychology ng mga cult leaders para if ever na merong panibagong tao na umusbong na kagaya ni Marshall Applewhite, makikita agad natin siya, no? Mapapansin agad natin siya and makapag-ingat agad tayo. Mababalaan natin yung mga taong mahal natin sa ganitong klaseng personality type para hindi sila maengganyo or maakit na sumali sa mga kulto na ito. 'Di ba? Kailangan talaga nating mag-aral and mag-research para maging ligtas. Kailangan nating pag-aralan yung nakaraan para mapaghandaan natin yung mga problemang paparating sa ating hinaharap. So, yeah, sobrang interesting nung napag-usapan natin. And mga ka-LE, meron pala akong hindi nasama dito sa kwento na to, no? Dahil meron daw isang member na nakatakas. So, bago niya gawin ang ritual ng pagpapakamatay, tumakas siya dun sa mansyon, hindi niya tinuloy. And kung hindi ako nagkakamali, siya yata yung kumontak sa mga pulis ng California. And nagsabi na tinuloy nga ng Heaven's Gate cult ang kanilang ritual ng pagpapakamatay. Yun. So yun ang tragic story ng Heaven's Gate cult, mga ka-LE, no? Hindi ko alam kung masasabi ko na sana may natutunan kayo sa episode nating ito. Pero ang sasabihin ko is sana nakita nyo kung paano nag-i-start kumalat or mabuo ang mga kulto and kung paano nakaka-affect ang psychology ng mga cult leaders sa magiging tadhana ng kulto na kanilang binuo. Yun mga ka-LE.
So yon ang kwento ng Heaven's Gate Cult sa ika-4 na episode ng ating podcast. So mga ka-LE, bisitahin nyo ang ating main channel ha. Meron tayong bagong series na sinimulan, ang History Series, kung saan History Series Season 1 ng Learning Express 101, kung saan tayo ay nakafocus sa history ng Catholic Church and yung effect neto or kumbaga kung paano gumalaw ang Catholic Church sa background ng world history. So yan ang focus ng series na yan. Interesting yan. Kaya dapat kung di nyo pa napapanood yan mga ka-LE, panoorin nyo na. So yun, huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating ang ating main channel, ang Learning Express 101 dito sa YouTube, ang ating TikTok, ang Learning Express 101 YT, at ang ating Facebook account na Learning Express 101. Bisitahin nyo lahat ng page na yun mga ka-LE and mag-follow kayo, i-watch yung mga videos natin, i-share and mag-iwan din kayo ng likes and comments. So, ano masasabi nyo sa topic natin ito mga ka-LE? Comment nyo na yan sa baba. And then, babasahin natin isa-isa yan. Possible na magsha-shoutout tayo sa next na episode natin. Dahil tayo ay naka-lock in na ngayong 2026 AD. And susubukan natin, pipilitin natin. We'll try our best na makapag-commit na ulit sa ating channel. Okay? And nga pala mga ka-LE, maraming nagtanong sa akin kung saan daw pwedeng mapanood ang playlist ng ating mga videos sa main channel. Kung saan pwede nilang panoorin ang sunod-sunod na pagkaka-upload ng ating mga videos. Gumawa rin ako ng playlist niyan. Silipin nyo na lang yan mga ka-LE kung gusto nyo, no? Para mapanood nyo ng sunod-sunod ang ating mga videos. In-arrange ko yan by year. So meron tayong 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 hanggang 2025 playlist kung saan lahat ng video natin ay naka-ayos or nakahanay. So kung gusto nyong i-binge watch or mag-marathon ng ating mga videos, pwede nyo na yung gawin mga ka-LE dahil andyan ang ating playlist. So, okay. Maraming salamat sa pagsuporta mga ka-LE. Lagi kong sinasabi to. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado. Although hindi ako sure kung Sabado ma-upload itong podcast na to. Pero maraming salamat sa pagsama sa akin sa podcast na ito mga ka-LE. Kita-kits sa susunod nating episode sa ating main channel at dito sa ating podcast channel. Alright? Dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan, kaya huwag kayong mawala mga ka-LE. Sana naggising namin ang isip nyo. Walang bibitiw. Kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!